Paano kung ang islang ito ang gigising sa'yo na hindi mo lang kailangan ng pahinga, kundi kailangan mo rin ng totoong lugar na payapa, malayo sa mga responsibilidad ng buhay? Ito ang Batanes, ang pinakadulong hilagang probinsya ng Pilipinas at isa sa mga pinakamapayapang lugar sa bansa. Morning po! Marahil ay naisulat mo na rin ang Batanes sa iyong bucket list katulad ko. Pangarap na destinasyon ng lahat. Ngunit hindi madaling marating sa isang kisap. Masyadong mahal. Mas mura pa bumisita sa ibang bansa. Sa kabila ng mga komentong ito, bakit nga ba nananatiling mahal ang Batanes? Sa paglalakbay na ito, samahan niyo ako at ramdamin ang totoong payapa na meron ng isla at bakit karapat dapat pa rin sa bucket list niyo. This is so amazing. I can't believe this is happening to me. Lord, ang ganda. Bukod sa ito ang pinakadulong hilagang probinsya ng Pilipinas, ang Batanes rin ang pinakamaliit na probinsya sa buong bansa na mayroon lamang humigit kumulang na 20,000 ang populasyon nito ayon sa census. Ito ay may 11 isla at 3 lamang rito ang tinitirhan. Ang mga isla ng Batan, Sabtang at Itbayat. Ang ibang mga isla naman ay Ibuhos, Deki, Chogo, Sayan, Maysanga, North at Yami Island na siya namang pinakadulong hilagang isla ng Pilipinas na may layong 140 kilometers mula sa timog ng bansang Taiwan. Mayroon itong 6 na munisipalidad, 4 sa isla ng Batan. Ito ang bayan ng Mahatao, Ivana, Uyugan at Basco na siyang pinakasentro komersyo at kapital ng probinsya. Ang 2 naman ay island municipality ng Sabtang at Itbayat. Ang mga isla ng Batanes ay pinapalibutan ng mararahas na along nagsasalubong mula sa silangan, ang Pacific Ocean, at sa kanluran naman ay ang West Philippine Sea. Kaya hindi sorpresa na ang seaport nila dito ay one of the most dangerous ports in the Philippines. Mabuhay! Welcome to Batanes! Ivatan ang tawag sa mga taga rito. Sa kabila ng maliit na populasyon, akalain mong bawat isla mayroon din kanya-kanyang lengguwahe na minsan na rin naging problema nila dahil sa hindi pagkakaintindihan. Pangingisda ang isang pangunahing hanap buhay nila. Bukod rito, alam nyo ba na mayaman rin sila sa baka at bawang? May sariling breed ang kanilang baka na tinatawag itong Ivatan cattle na kadalasan ay free range dahil nga makikita mo na lang sa mga burol ang mga ito. Malayang naninirahan sa mga mayayabong na pastulan ng isla. Mayaman rin sila sa bawang dahil na rin ang kanilang lupa ay isang volcanic soil, perfect para sa pagtatanim nito. Sa katunayan, madalas oversupply sila ng bawang kaya ine-export nila ito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang mga Ivatan ay tinagurian ring mga most honest Filipinos. Sa halos magkakakilala mga taga-isla, sumikat sa mga turista ang isang honesty store. Dahil ang lahat ay abala sa kanilang mga bukid, madalas walang bantay ang tindahan kaya malayong kumukuha na lang ang mga taga rito ng paninda at sila na rin ang mga nanunukli sa mga pera nila. Isang matibay na kultura na nalinang ng bawat Ivatan na nakakainggit tularan. Dahil sa deep-rooted culture na ito, hindi nakakagulat na ang Batanes ay isa sa mga iilan lang sa bansa ang may zero crime rate. At kung may police report man, ito ay mga hindi lang pagkakaintindihan ng mga magkakamag-anak. Isang patunay na ang probinsyang ito ang isa sa mga pinakaligtas at pinakamapayapang lugar sa Pilipinas. Teka, sa mga Ivatan pa lang napapabilib na tayo. Paano na lang kung lilibutin natin ang ganda ng isla? Tara, ipasyal ko kayo. Kayo nagkakamali, ang Batanes ay tahanan ng may mga pinakamagagandang rolling hills sa Pilipinas. Isa na rito ang Marlboro Hills sa bayan ng Mahatao o Raku Apayaman sa Ivatan nang ibig sabihin malawak na pastulan. Sumikat ang tawag nitong Marlboro Hills dahil sa mga banyagang turista na ikinumpara sa tanawin ng bansang Switzerland.
Aakalain mo bang ang rikit ng tanawin na ito ay isa lamang pastulan ng mga Ivatan? Mula rito, tanaw mo rin ang ganda ng bundok ng Iraya, ang pinakamataas na bundok ng probinsya. Mula sa kinatatayuan ko, ramdam ko ang mahalimuyak na hangin galing ng Pasipiko. Wala kang gagawin kundi pagmasdan at ramdamin ang totoong pahinga na hindi mo makikita sa iba. Sa kanlurang bahagi ng Basco, tatambad naman sa iyo ang nakakalulang mga burol na hinulma ng panahon. Ito ang Bayang Rolling Hills. Sa totoo lang, ito ang pinakanamangha ako sa lahat ng burol na nabisita ko. Walang katulad. Tanawing dadalhin ka sa paraiso ng kapayapaang kasabay ng masarap na hangin habang papalubog ang araw sa West Philippine Sea. Ang rikit ng tanawing ito, higit pa sa inaakala ko sa mga litrato na nakita ko. At syempre, dito rin ang simula ng Philippine Highway System. Sa kasalukuyan ng Batanes ay mayroong 7 lighthouses o parola at 2 rito ang binisita ko. Ang Basco Lighthouse sa burol ng Naidi ay perfect puntahan kapag lulubog ng araw dahil nakaharap ito sa kanluran. At ang pinaka nahumaling ako sa ganda ay ang Tayin Lighthouse sa bayan ng Mahatao. Nagsisilbing ilaw naman ito sa mga sasakyang pandagat sa silangan. Ang lokasyon ng parolang ito ang nagbigay kulay na tila ba kahit anong anggulo mong tignan, mabibighanin ka sa angking ganda ng tanawin. Dahil sa likas na ganda ng isla, tila ba nahikayat ang mga Ivatan na gawing sining ang bawat tahanan na parabang ang kanilang mga kamay ay likas na sanay sa pagpinta. Sino nga ba ang hindi mahahalina kung ang tanawin pa lamang ay tila ba obra na ng kalikasan? Ngunit sa kabila ng rikit ng isla, tila isinumpa rin ng kalikasan ng kanyang lokasyon. Sapagkat sa bawat taon, suki siya ng unos na parabang ang Batanes ang paboritong landas ng bagyong Palahaw at Galit. Sa gitna ng mga unos, dito mo mas nakikita kung paano lumalaban ng mga Ivatan. Isang simbolo ng katatagan ang kanilang mga bahay na batong itinayo. Siguro kung may mga taong tunay ng hinubog ng panahon at pagsubok, ang mga Ivatan marahil hindi mo matatawaran. Ilan lang ang mga ito sa marami pang nakakapigil hiningang kwento ng Batanes. Sa tanawin man o mga mismong buhay ng mga Ivatan, mga bagay at tanawing hinabi na ng hangin at alon, sinubok ng panahon at pinagtibay ng kanilang mga pananampalataya. Hindi ko pa man lubos na nalilibot ng buo ang Batanes, ngunit sapat na ang aking karanasan upang maunawaan kung bakit ganito na lamang nila pinoprotektahan ang kanilang tahanan, ang kanilang kultura, tradisyon at ang kinabukasan ng kanilang lahi. Saludo ako sa paninindigan ng bawat Ivatan na ang isla ay hindi para sa lahat. Dito, ang tunay na yaman ay ang katahimikan. Ang kalikasang tila hindi pa nadungisan at ang pamumuhay nilang malapit sa ugat ng kung sino sila. Bukas ang kanilang pinto sa kung sino man, ngunit may hangganan. Hindi upang itaboy, kundi upang tiyakin na ang bawat darating ay may paggalang, may pag-unawa at may pusong handang makinig sa tinig ng Batanes. Isang paanyaya hindi upang lamang makita, kundi upang maramdaman ang tunay at totoong pahinga. At sa lahat ng ito, taas na akong sinasabi, saludo ako sa mga Ivatan sa pagpili nilang maging tagapangalaga ng isang paraisong maaaring ibahagi, ngunit kailanman hindi isusuko. Kung sa Ingles, Batanes is not overpriced. It's priceless. Oo, mahal ang Batanes dahil mahal ang magmahal. At hanggang sa muli, maraming salamat.